Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, Aquarius, first card, we have Happily Ever After. Ayan. So, you know what, Aquarius, maaari, no, na ang iba sa inyo rito, siguro you are starting your family. Baka fresh pa, no, yung iyong pamilya. Kumbaga, maaring nagsisimula pa lang talaga kayo. Ayan, so may baby na. Pero this is very young pa ang family ninyo, puwedeng gano'n. Pero maaari 'no, na ramdam mo sa sarili mo na eto na yung pamilyang panghabang buhay. Eto na yung inyong magiging pamilya for good, 'di ba? Yung person mo, maaaring ramdam mo na ito na yung eternal love mo, yung gano'n. Kaya po puwedeng, kampante ka 'no, na um, ito na yung talagang person, 'no, yung pinili mong tao, ito na yung, parang nakakasiguro ka na siya na yung makakasama mo panghabang buhay. Kaya you are going to live happily ever after kasama ang inyong mga anak. So, what else? We have expect changes. Yan. So, may mga, ang autumn kasi ano ito purging time, 'di ba? Releasing time. So, pupuwede na ang iba sa inyo ngayon, Aquarius, mag-iisip kayo ngayon, mag-e-examine sa sarili kung ano yung mga bagay, tao, situation that doesn't belong to you anymore. Yung hindi ka na masaya dito, hindi na 'to para sa'yo. Whatever it is that doesn't serve your highest good anymore, yan ang maaring hahanapin mo ngayon and you're going to release them. Kasi handa ka na na handa ka ng i-embrace ang bagong mas positibong pamumuhay, 'no? Kaya ayaw mo na ng mga negative, ayaw mo na na i-keep pa sa buhay mo, sa sarili mo kung ano man yung mga hindi naman na kailangan. At hindi naman na nakakatulong sa'yo, hindi naman na nagdudulot ng magandang epekto sa buhay mo, 'di ba? So, bakit mo nga naman iki-keep pa yan sa sarili mo? So, tignan natin kung ano pa ang ganap para kay Aquarius. So, we have stop, drop, and ground. Ayan. So, pahinga muna, tigil ka muna. Step back ka muna ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan and kung ano man ang ginagawa mo. Pahinga ka muna. Isang tabi mo muna yan at unahin mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung pagpapahinga, pagre-relax, 'di ba? Ground yourself. Okay? Mag-meditate ka, mag-prayer mode ka so that you can get back to your core. You can get back to your center. Kasi kapag ikay replenished, rejuvenated, nasa sentro ang pakiramdam mo, maayos, maganang pakiramdam, ay nako, mas lalo ka pang maraming magagawa. Mas lalo ka pang magiging productive, mas magiging excited ka sa mga gagawin mo, maganda ang mas magiging resulta. 'Di ba? So, we have the destruction of shiny things. Ayan. So, this is like a reminder para sa'yo na huwag kayong masyadong mahuhumaling sa mga makikinang na bagay. Kasi hindi naman lahat ng makinang ay gold. Huwag kayong masyadong maniniwala, 'di ba, sa nakikita ninyo kasi hindi lahat ng nakikita natin ay that's all about it. Hindi pa 'yun, no? Hindi ibig sabihin na nakikita nating excuse me po, hindi ibig sabihin na nakikita natin ang kinang-kinang, ayan talaga ay malinis, yan talaga ay totoong mahalaga, yan talaga ay precious. Hindi naman 'di ba? Kaya do not be distracted, no, with those kinds of things. And even sa tao, 'di ba? Hindi naman lahat ng maganda ang itsura, ang maganda ang panlabas, ay maganda talaga ang kalooban,
'Di ba? Hindi naman lahat gano'n, eh. Hindi naman lahat ng nakangiti sa'yo merong kabutihang, may mabuting puso, 'di ba? Hindi naman lahat ng ngumingiti sa'yo, eh, talagang totoong mabait sa'yo. Hindi naman gano'n, hindi ba? Kaya huwag kayong maniniwala agad sa kung ano yung nakikita ninyo sa panlabas na kanyuan, okey? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, we have Two of Wands, ayan. So, si Two of Wands ano yan, eh, meron ditong travel energy, pupuwedeng iba sa inyo is going to travel soon, pupuwedeng maglo-long drive 'no, ang iba sa inyo by land and travel, puwedeng gano'n. Pupuwede rin ang iba sa inyo sa ngayon is facing a decision 'no, making. Pupuwedeng meron kayong kailangang pagdesisyonan sa ngayon. Pupuwedeng related 'yun sa travel ninyo, 'di ba? This is also about making plans. Baka kayo ay nagpaplano, pupuwedeng pinaplano ninyo itinerary ninyo, puwedeng gano'n. Or pupuwede rin ang pinaplano ninyo is something like, siguro nagpaplano kayo for, kung magpu kayo ng business, kung saan, anong klase, mga gano'n ba. Partnership din, 'no, si Two of Wands pupuwedeng, this is about partnership. So, pupuwedeng partnership in business, 'di ba? Maaaring gano'n. Partnership in a project. So, we have Ace of Swords, ayan. So, um, this is si Ace of Swords is a victory energy, eh. So, meron kayong mapagtatagumpayan dito. Meron pagkakaroon dito ng, um, meron kayong siguro problema na mapagtatagumpayan. May problema na maso-solve mo na, 'di ba? At, kung dati magulo, naguguluhan kayo, ang isip ninyo, ngayon malilinawan na, 'di ba? Magkakaroon na ng direksyon. Malalaman mo na ngayon kung ano yung kailangan mong gawin. Malalaman mo na ngayon kung ano talaga ang dapat mong, gagawin, 'no? So, pupuwedeng gano'n ang ganap diyan. So, what else? We have King of Cups and, pupuwede rin na ang iba sa inyo rito kaya kayo magkakaroon ng, pagtatagumpay sa sitwasyon na ito dahil siguro din sa tulong ni King of Cups. Kasi si King of Cups napaka-matured niya, emotionally matured, very friendly, napaka-emotional din, sensitive, intuitive, at, magaling siyang mag-advise din. Kaya pupuwede 'no, na sa tulong ng taong ito, pupuwedeng nabigyan ka din ng sage advice nito kaya mas lalo kang nagkaroon ng linaw sa isipan, kaya ka nakapagdesisyon ng tama, 'di ba? At na-solve mo kung ano man ang problemang ito with the help of King of Cups. So, kung sino man ito, ikaw lang yung nakakaalam kung sino yung nakausap mo na talagang naging daan 'no, na ma-solve mo ang mga problema mo. So, we have Queen of Pentacles, ayan. Pupuwedeng isang babae, pupuwedeng nanay mo, 'di ba? Ang isa din sa mga tao na been very supportive of you. Maaring nanay mo din 'yan or lola or kung sino man 'no, ang tinuturing mong mother figure. Pupuwedeng isa din 'yan ano, sa nakatulong sa'yo 'no, kung bakit ka nagtagumpay sa problemang kinaharap mo. And, si Queen of Pentacles is a very, nurturing and, caring energy 'no. Kaya pupuwede na ang iba sa inyo baka kayo yung nag-i-embody ng energy nito, na baka kayo ay maalaga, kayo ay mapagmahal, 'di ba? Ulirang asawa, puwedeng gano'n kayo, 'di ba? Or ulirang nanay, yung ganyan. So, yeah, this is also about abundance and prosperity. Kung nakikita ninyo, 'di ba? Very ano siya, very very luxurious ang dating 'no, ang ganda ng damit, nakaupo sa isang magandang
upuan, yayamanin ang datingan. So, pupuwedeng magiging gano'n kayo. Baka magiging ganito ang itsura ninyo sa ngayon, Aquarius, na baka merong dadating na mga financial successes, material successes sa inyo, kaya magkakaroon kayo ng maraming pera, at may experience mo na yung luxury, may enjoy mo yung abundance and prosperity. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.